today's video mga katipid tips, nag-DIY naman po tayo ng sabon. Yung pwede sa mukha and then pwede rin po sa katawan. Tulad din po ng mga skincare na nabibili po natin sa mga supermarket and then sa online. So dito sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kadaling gawin. Kung hiyang sa atin to, pwedeng tayo na po mismo ang gumawa. At kung talagang magagamay po natin ito, banda-banda dyan, pwede rin po natin itong negosyohin. Diba? And then hindi po mawawala yung pinakang costing po natin dito sa mga ginawa po natin. Para meron tayong pagkukumparahan kung mas makakatipid ba tayo or bumili na lamang po tayo na gawa na. So kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. Okay? Titikman mo? Tara, titikman mo. So ito yung mga gagamitin po natin sa atin pong DIY soap na pangsabon po natin sa ating skin and then yung ating pong face. So dahil first time ko lamang po itong gagawin, so yung set na yung pinili ko para meron ng molder tayong gagamitin. So yung size po nito, yung kasing laki, yung nabibili po nating skincare, di ba may kasamang sabon yon. So ito po yung pinakang size nun. Pero kung meron naman po tayong mga molder na silicone, kahit anong size, kahit anong design, is pwede po natin gamitin. Tapos may kasama pa siyang dried flower, siguro pang design. And then, meron ng kasama siyang Selena. So, hindi ko alam kung tama yung pronounce ko o kung tumama ba ako sa pronounce. Basta ayun po yun. And aloe vera extra. Tapos, yung pinakang scent natin, yung pinili ko ay eucalyptus. So, madaming scent pa yung pagpipilian. Yung pinakang soap base po natin ay yung glycerin po na tinatawag. Halimbawa, kung meron na tayong mga ganito, pwede namang soap base lamang po yung orderin po natin. So, medyo mas makaka-less tayo. Ikakat po natin ito ng maliliit para mas mabilis pong mag-melt. So, kinat ko lang siya ng ganyang kaliliit. So, malambot lang naman siya, kaya madali lang siyang ikat. Itong glycerin soap po natin, pwedeng i-direct po natin sa pot. Pero ako, hindi. Ang gagawin ko ay yung double broiler na tinatawag. Para nagmay-melt lang ba tayo ng chocolate. So, dito sa glycerin soap, nandito na po yung ating mga hinahanap na benefits sa sabon. Reduce of effects, anti-aging, reduce acne, at yung ating mga pores, mababawasan po yan. Yung mga dry skin po natin, yan, matatanggal po yun dito. Sinearch ko lang naman po yan kay Google kung anong benefits meron po kay glycerin soap. So, ayan yun. So, ayan, nagme-melt na siya. Ang bilis lang. So, hininaan ko pa yung pinakang apoy po natin kasi gusto kong mag-melt siya ng dahan-dahan. Itong glycerin base soap natin, tumitimbang po ito ng 500 grams. Nag-melt na itong ating glycerin soap. Pwede na po nating ilagay itong ibang raw materials. Yan, Selena, aloe vera extract. Hindi ko alam kung tama yung aking pronounce. So, yung Selena, nung sinearch ko siya sa Google, pang-lighten siya ng dark spot at meron din siyang cooling effect. Tapos, meron ding antioxidant. So, inamoy ko siya. Wala man siyang amoy. So, ibuhos na natin. Yan, isunod na din po natin yung eucalyptus scent. Kasi alam niyo yung amoy niya, yung parang kumakain tayo ng snow beer. So, ganun yung effect niya kapag inamoy. Malamig. Kapag piling nyo, nahalo nyo na yan ng mabuti, ngayon, meron pa tayong ilalagay. Yung atin pong dried flowers kasi baka makalimutan natin. Wow, ang cute ng flowers, oh. May pagka-violet pa. Ang tibay kumapit sa sa tangkay. So, ngayon, kapag peeling po natin, nahalo na po natin ng mabuti, ngayon, idediretso na po natin to sa molder na gagamitin po natin. So, gagamit ako ng 1/4 cup ng panukat. Parang sala yata yung scent na napili natin. Kasi alam nyo ba, parang ngayon nag-aamoy na panghilot na. So, bali ang sukat po, mga katipid tips, kada isang sabon ay 1/2 cup. Kasi itong gamit po nating panukat ay 1/4 cup. So, naglalagay ako ng 2 takal. Dahil okay na yan, babalikan po natin yan kapag matigas na. So, eto na po yung ating ginawang sabon at talagang totally matigas na po ito. So, dahil silicone molder yung ginamit po natin, is madali lang talaga siyang tanggalin. Clear po yung kulay po nito. Ito namang gilid-gilid na ito, pwede natin yan tanggalin, tapyasin, para walang ganitong labis. Okay, so, dahil una nating gawa, so hindi natin tinanggal. Dapat pala kanina, may bula sa ibabaw, tinanggal na natin yon para makinis yung ibabaw, makinis din yung ilalim. Okay. So, ngayon,
madami ng packaging yung pwede po natin gamitin dito po sa ating mga sabon. So, hindi na ako umorder online. Kasi, meron naman ako ditong plastic na magagamit. Ito po yung ginagamit sa Ensaymada para may idea lamang po kayo. Pero, ito, mag-search lang tayo online at madaming packaging yung pwede po natin gamitin. Kumbaga, ito po ay idea po lamang. Pagkakaalam ko, merong box na din pong nabibili nito. Kasi itong paggagawa natin ito, biglaan. Ganun na, parang nagbabalot lang din tayo ng regalo, di ba? O, di ba? Ang cute mga katipid tips. O, bali dun po sa ating 500 grams na base soap, tayo po ay makakalimang bar soap. So, ganun lang pala siya kadali gawain, no? Po yung mga ginawa po nating sabon at ang cute nito mga katipid tips. So dahil first time lang naman natin ito ginawa, so okay na din po ito. So ngayon, ang gagawin na po natin, itatry na po natin ito para may idea lamang ba tayo na kapag inilihamos natin, meron bang pinagkaiba dun sa ginagamit po natin. Kasi syempre ako, meron po akong ginagamit sa mukha. So makikita ko yung comparison po nung dalawa. Okay, so yung amoy na eucalyptus na pinili po nating scent, talagang maaamoy natin dito. Para bang ang lamig-lamig. Alam niyo yung amoy ng ano, yung snowbird talaga, doon ko siya maihahalin tulad. Okay. Ano, talagang buong isinabon. Kasi alam niyo ba, yung sabon ko, ang ginagawa ko, ini-slice ko yan ng maliliit. Para tipid, di ba? So dito, unang-una, napansin ko ha, matigas yung pagkasabon niya. Hindi yung mabilis matunaw. So mabula naman siya, oh. Oh. Wow, parang ang gentle. Parang lambot-lambot sa mukha. Sarap. Init ang panahon ngayon, parang sarap maligo. Okay, so yung sabon po na ito, hindi siya ganun katapang. Kasi meron akong sinasabon na kapag sinabon po natin yun, yung parang batak na batak yung mukha natin pagkatapos. Ito hindi. Ang parang refreshing lang siya sa mukha. So para sa akin, okay din siya. Yung mild yung pagkasabon niya. Okay? Ayan. Okay, okay din siya. Hindi siya, ano ba yan? Napupunit. Mararamdaman lang natin yung pagka-refreshing ng mukha po natin. So, natuwa naman ako dito. So, kung itatanong nyo kung worth it ba itong pagkakagawa ko ng sabon, para sa akin, worth it naman siya. Kahit ngayon ko lang siya na-try na ihilamos. Dito sa soap base na ito, pwede rin tayo dito maghalo ng mga papaya, ng mga turmeric, ng mga lemon, na kakatasin lamang po natin and then imimix po natin. So, sa sunod na video, pwede po natin ulit gawaan yun ng video. Kasi tingin ko, makakapag-DIY po ulit ako ng sabon na ito. Kasi alam nyo naman, mahilig tayong mag-DIY kung makakatipid nga po ba tayo. Okay, so ngayon, bigyan ko kayo ng mabilisang costing lamang po dito. Wala na tayo masyadong i-costing pa. So, ito, nabili ko siya ng 427 kung hindi po ako nagkakamali dahil meron po siyang kasamang molder and then meron na din siyang kasamang scent at saka itong aloe vera extract. Kapag soap base lamang po yung gagamitin po natin, nagkakahalaga siya ng 270 plus to 288 ang isang kilo. Ngayon, kung talagang kakaririn po natin ito dun sa seller na binilhan ko po nito hanggang 20 kilogram, is pwede po tayong bumili. O, pumapatak na lamang po siya nang wala pa pong 200 pesos po ang isang kilo. So, makakamura po tayo. Okay, so balik na po ulit tayo sa isang kilong presyo. Halimbawa, kasi diba, nag-umpisa pa lamang tayo. So, 1 kilo lamang po yung gawain po natin. So, 288, ipresyo na natin. Sabihin na po natin na 350 yung pinakangpuhunan po natin. Kasi kung gusto natin, maglagay pa tayo ng scent o kaya naman, yung mga fruits na gagamitin po natin na ihahalo po natin dito. And then, saglit na pagluluto, and then konting labor. Kasi konti lamang naman po ito at talagang mabilis lamang po talaga siyang gawin. Parang naglalaro lang tayo mga katipid tips dito. So, kapag 350 yung pinakangpuhunan po natin sa 1 kilo at i-divide po natin sa 10 magagawa, ang kakalabasan po nun, 35 pesos lamang po ang pinakangpuhunan po
kada isang sabon. Kaya sa halagang 350 pesos, meron na po tayong 10 sabon na magagamit po natin. So sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay na tipid tips, idea po sa inyo na pwede po natin gawin kahit tayo po ay nasa bahay po lamang or panggamit po natin sa bahay. Kita-kits na lamang po ulit sa atin po mga next video. Okay? Bye-bye!